Basta yung audience naman po natin, no? So, Yun nga po ang rules natin, di po ba? pwede nating, saglit lang po. Pwede na rin po tayong mag-follow up question. Katulad po yung kay Sheikh Ibrahim, meron pa siyang isa. Pwede niyang i-follow up question po yon doon sa kanyang katanungan. Po, pwede po yun, inshallah po. Para kung meron naman po kayong objection, pwede niyo munang i-ano sa moderator para at least i-ano po natin, i-ayos po natin, inshallah po. No? Sige po, at pasensya na po kayo, no? Kayo naman ay tayo naman dito ay mga batikan sa mga pagdating sa ganitong mga debate. No? So, sige po. Okay. No, si Sheikh Ibrahim, bigyan na po natin ng 10 minuto. Basta ganun lang po, mga kapatid, no? Okay, sige po. 10 minutong rebuttal po, rebuttal. Opo, 10 minuto po yan, no? Pagkatapos yan, pwede na uli kayo magtanong, Pastor. Sheikh, bismillah. 10 minuto, inshallah. Ako ba, sa rebuttal, ako pa rin ang una. Kanina sa affirmative, akong nag-una. Pag rebuttal, ako bang mag-una? Hindi ba ang negative sana ang una? Okay, sige. Oo, depende sa inyo. Basta kasi alternate yan eh. Alternate naman eh. Alternate pa tayo eh. Alternate eh. So, mamaya, siguro sa huli, itong huling 5 minuto, paunahin na natin sa conclusion si Pastor. Okay, sige. Akin ang 10 minutes. Jazakallahu khairan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, alhamdulillah matibay ang atong binabasa mula sa Biblia. Hindi po ako gumagamit ng Quran. Nagpapatunay na si Jesucristo ay hindi ho siya namatay. At wala man siyang binali sa aking mga sinasabi, ngat sinagot, the prayer of the righteous was answered, save him from death, sa Hebrews chapter 5 verse 7. At ang mga ebidensya nga nagdala sila ng pabango para pabanguhan nila ang katawan ni Jesucristo, nagpapatunay nga si Jesucristo ay buhay. Dahil kung nalibing pa sa panahon ng Friday, no need ito dalahan ng pabango dahil 24 hours ang katawan ng tao ay talagang pumuputok na, tumitigas at pumuputok at bumabaho na after 3 days. Maliban pa dyan, si Jesucristo, mga kapatid, si Jesucristo, kung bibilangin mo sa Biblia, hindi nakaabot ng 3 days and 3 nights. Sinasabi ni Jesucristo, like into Jonah. For Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall be the Son of Man, shall be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Bilangin ninyo mga kapatid, si Jesucristo, kung nakaabot ng 3 days and 3 nights. Ha? Bilangin ninyo. Nilibing siya ng Biyernes. Biyernes ng gabi. Sabihin natin Biyernes ng gabi. Sabado ng gabi. Dalawang gabi. Sabado ng gabi. Pangatlong gabi sana. Nakaabot ba siya ng gabi? Linggo ng gabi? Wala. So contradiction po ang sinasabi na 3 araw at 3 gabi. Sinong nagsisinungaling? Tapos sabi pa dito, nga si Jesucristo ay sinabi ni Lucas na ang ebidensya ay kay Lucas. Si Lucas, ang lahat ng sinulat ni Lucas are from hearsay. Maraming mga Kristiyano ngayon naniniwala nito kay anong sinulat ni Lucas. Si Lucas ho, hindi disipulo ni Jesucristo. Ang ebidensya, wala siya doon, hindi siya disipulo. Siya ay nagsulat lamang according sa kanyang naririnig, hindi siya nandoon sa pangyayari. So ang tanong ko kanina sa kanya, sa mga disipulo, sino? Kasi sinabi sa Biblia, Marcos 14:50, all the disciples of Jesus Christ forsook him and fled. At sinabi niyang bumalik daw yung napako na si Jesucristo dahil yung doon pa siya, doon sa mga Romans ay tumakbo. Tumakbo nga. Bakit? Natakot at babalik ka. Sa araw, gabi nga yun eh. Tumakbo si Pedro. At ang mga disipulo ay nagsitakbuhan gabi. Babalik ka ng araw para ano? Para hanapin ka, isama ka doon. At sabi niya, ay nandoon daw mga disipulo. So tinanong ko, sino sa mga disipulo ang nagsabi nga nandoon sila sa pagpako? Bumasa siya kay Lucas. Okay. Another thing, mga kapatid, si Jesucristo nagsabi, ako ay may buto at may laman. Ang ayon sa 1 Corinthians chapter 15, ang tao pag namatay, tao siya eh. Sinabi niya, ako'y tao. Namatay si Jesucristo, at nabuhay muli, dapat
Naging espiritu siya. That's why natakot nga ang mga disipulo. They were terrified. Nakita nila, nanginginig sila, natakot sila dahil akala nila espiritu. At saka si Thomas, sabi niya, kung ang aking kamay, maganito, ganyan, ganyan. Pagdating doon ay sabi ni Jesucristo, tangnan mo, hawakan mo. Kasi ang espiritu, walay buto, walang laman. At kumain pa si Jesucristo. Kakain ba ang espiritu? Bakit si Jesucristo, kung talaga siya ay namatay, naging espiritu na siya, bakit may laman at may buto si Jesucristo? Saan mabasa rin sa Biblia nga nagsasabi si Jesucristo nga ako'y namatay at nabuhay muli? Dapat si Jesucristo ang ating paniniwalaan. Dahil siyang nagsabi, nga, Panginoon, ligtasin mo ako. Kung siya ay hindi niligtas, siya rin ang magsabi sana nga hindi ako niligtas. Hindi ako dininig ng Diyos. Umiiyak ako, humihingi ako ng saklolo. According to the Bible sa Lucas, then the angel came down from heaven and strengthening him. Strengthening ano? Yung si Jesus Christ na umiyak ay parang dugo yung pawis niya. And the angel came and strengthening him. For what? Strengthening at sabihin, sige lang, mamatay ka man ipapako ka man Yun ba ang strengthening? Pero kung sasabihin, ligtasin ikaw mula sa kamatayan, ang iyong pagdarasal ay dininig. That is strengthening. Strengthening mga kapatid. So ito na natili. Nga si Jesucristo ay hindi na mamatay. Kung may mga contradictions man, yung mga taong nagsasabi hindi si Jesucristo. Dahil si Jesucristo sa Mateo 3:9 at saka sa mabasa rin sa Mateo 12, si Jesucristo nagsasabi, pumunta ako sa mundo. Dito, hindi sa sakripisyo. Hindi ialay ang aking sarili, kundi pumunta ako dito para sa mga tao may kasalanan upang sila magsisisi. They will repent. I came for the sinners, not for the righteous. I came here for repentance. Hindi nagsabi si Jesucristo, I came here to be crucified at ang dugo ko ipainom ko sa mga taong managmahal sa aking dugo. Yung mga Dracula na gustong inom sa aking mga dugo, ipainom ko ang aking dugo. Ay hindi nagsabi si Jesucristo ng ganyan Ang Diyos ba'y sasabihin ng Panginoon, maligtas kayong lahat. Makaligtas ang Panginoon. No, without blood, God can save. Bakit? Si Haring David, niligtas ng Panginoon mula sa kamatayan. Dininig ang kanyang pagsisisi si Haring David. Mas malaki pa ang kasalanan ni Haring David. At ang mga taga Ninive, more than 120,000, pinatawad sila sa kanilang kasalanan. Ang pagkasalanan lang ba natin ngayon ay hindi mapatawad ng Diyos? Sabihin naman nila, si Jesucristo ay para sa kasalanan ng lahat ng tao. Pag tumatanggap ka sa dugo ni Jesucristo, ligtas ka na. Ang daming rapist ngayon, mga drug addict ngayon, ang daming mga pulis ngayon, mga corrupt, patawad na ito lahat. Mga drug lord, patawad na ito. Dahil sa dugo ni Jesucristo, where is the logic? If Jesus Christ died for the sin of the world, saan kanyang kasalanan nga niligtas? Yung kasalanan before His birth, during His birth, or after His ascension, ang pagligtas sa lahat ng kasalanan. Kung ang lahat ng kasalanan ay niligtas ni Jesucristo sa kanyang dugo, basyo ang impyerno. Basyo ang impyerno. Dahil niligtas ni Jesucristo ang lahat ng nagkakasala. Hindi ganoon mga kapatid. Ang paniniwala, sabi ni Jesucristo, tanong si Jesucristo, paano ba makamtan ko ang buhay na walang hangganan? Good master, sabi ni Jesucristo, why are calling me good master? But if you will enter into life, keep the commandments. The young man said, which of the commandment? Si Jesucristo nagsabi, thou shall not commit adultery, thou shall not kill, thou shall not bear false witness. Wala doong sinabi ni Jesucristo, makamtan mo ang buhay na walang hangganan kung iinom ka sa aking dugo or maniniwala ka sa aking dugo, masayo ang kaligtasan. Wala. Sabi ni Jesucristo, makamtan mo ang buhay na walang hangganan, paraiso, kung ikaw susunod sa batas ng Diyos. Kaming mga Muslim, susunod kami sa batas ng Diyos para maliligtas kami. Sabi naman sa Biblia, ang faith without deeds, without work is dead. Mga kapatid, ito lang aking masabi. Ilang minuto ba? Meron pa, 3 minutes pa, Sheikh. 3 minutes. Ayun lang aking masabi mga kapatid. Nga kung paniniwalaan natin ang mga taong nagsasalita, ang galing, parang totoo. Pero kung pagpanahon na sa debate, may mga butas, may mga loopholes. Kayo na mag-judge mga kapatid, between pastor sa akin. Hindi ako nasabi na nanalo ako, natalo siya. No, I'm not a judge. Okay? Kayo na ngayon mismo ang mag-isip. Tama ba
ang pagpunta ni Kristo sa mundo para ligtasin ang kanyang kamatayan at i-offer ang kanyang dugo. Siya po ba'y nagsasabi na pumunta siya dito magsakripisyo, or sabi niya, pumunta ako sa may mga kasalanan, hindi sa mga taong matarong, hindi sa mga taong matuwid, hindi ako pumunta sa kanila, bagkus ako'y pumupunta dito sa lupa para sa mga taong may kasalanan upang sila'y magsisisi at magbabago. They will repent according to Jesus Christ. The salvation is based on repentance and obeying the commandments of God. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito po ang inyong lingkod, Ibrahim Romas. Ako magsasabi, Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair, no? Masya Allah.